Nilagay sa mapa ng kasaysayan ng mundo ang bayan ng Balanghiga sa Eastern Samar dahil sa mga kampanang kinuha rito noon ng mga Amerikano. Naibalik na ang mga kampana at may bagong bumabatingaw ritong balita. Ang kanila raw dalampasigan, nag-aapoy. Barot mantika. Naglalaga, basta sirakan na nalaga. Imbabagid nga ni, naibabagid na laga hiya. Jessica Soho init, pwede pumasyada nga di. Bagay po saan may ni. Ang salarin. Ang mga puting batong ito. Amot anuhay ni nga bato. Adto diret itinaram tubig ini nga bato. Diretso lang yan nalaga. Pagayan gasolina. Basta sirakan na nalaga. Imbabagid nga ni, naibabagid na laga hiya. Malaapoy na kumalat ang balita sa mga taga-Balanghiga tungkol sa nadiskubring bato. Ngayon lang din nangyari yun na may bato na ganun lumiliyab. Natakot na ako kasi akala ko bulkan eh. Mahina lang muna siya tapos biglang umusok ng malaki. Sabi ko, ano ba yung bulkan? Baka magkuso yan ng sunog, delikado dito sa amin yan. Ang unang nakakita sa mga batong yon, ang tambay sa port na si Teddy. Hanggang sa hindi kalayuan, may napansin din daw si Teddy na tila umuusok. Malakas yung araw, tsaka yung tubig talaga mababa talaga. Biglang may umusok. Kala ko nga, bala ng kanyo ng dati na naggira. Adto diret itinaram tubig ini nga bato. Agad niya itong nilapitan, kasama ang kabarangay niyang si Michael. Sinubukan daw nilang usisain ang pinanggagalingan ng usok. Kumuha ko ng kawayan, may nasungkit ako na parang pulang bato. Biglang sumindi. Sabi ko, yun. Diba? Ito niya. Tapos yung kawayan naman, nag-aapoy rin. Doon na nila napagtanto na ang pinanggagalingan pala ng usok at apoy ang maliliit na puting bato na kapag nagliliyab, nagiging kulay pula ang loob at bumubuga ng makapal na usok. Maihahalin tulad daw ito sa kanilang pakiwari sa Watusi. Parang kural siya na tumutubos sa ilalim, makintab, tapos kulay pula. Yung amoy niya parang pulbura. Nagdala po kami doon sa ibabaw. Sinubukan namin, nilagay namin sa simento. Matirik po ang araw. Paglagay namin sa simento, kita namin umuusok tapos nagliyab siya, nag-apoy. Ito niya. Parang gas talaga yung sindi niya. Malakas yung usok, tapos umi-spark. Sa 16 years na paninirahan ko dito, ngayon lang nakakita ng ganyang bato na umaapoy. Ang paniniwala ng delivery boy na si Rodolfo. Baka yung bato na yan may value. Kaya kumuha si Rodolfo ng ilang mga bato. Kung sa palagay namin mayroong value, baka mapaganda namin yung aming barangay or yung bayan ng Balanghiga. Sa ngayon, iisa na lang ang hawak niya at itinago niya ito sa loob ng isang boteng may tubig dagat. Umuusok siya. Amoy pulbura. Kaya ko po ito yung linagay dito sa plastic bottle na to, ang bato, for safety. Kung sa bahay ito nakalagay lang na walang delikado sa mga bata, posible magkus ng sunog to. Ngunit hindi raw ito ang unang beses na may nadiskubring umaapoy na bato dahil noong dekada 80 may natagpuan daw na kaparehong bato sa Balanghiga. Ang anak ni Aling Estrella na si Rufy. Hindi man malaki ang tubig, tapos nakita yung bato nasa parang may butas ng lupa. Nakita niya yung bato na umuusok. Sa sobrang araw pagkamangha, ibinulsa ni Rufy ang bato. Nasa bulsa na, nasusunog na. Sabi ko sa anak ko, Rapi, bakit umuusok? Nanay, nakakuha daw ako ng bato na umuusok. Yun na raw ang una at huling beses na nakakita si Aling Estrella ng ganong klase ng bato. Nababalitaan lang ako nga mayroon mga tao nakakuha yung bato na umuusok. Sabi ko naman sigurado katulad ng bato na nakuha ng anak ko. Binalikan ng aming timang lugar kung saan nadiskubre ang mga di umano lumiliyab na bato. Ipinakita rin sa amin ni Michael ang mga bato. Muli kaya itong liliyab?
Hangin na talaga. Hangin. At ang nakababahala rito, ayon sa aming pananaliksik, ang klase ng batong ito sadyang mapaminsala. Ginagamit pa nga sa mga digmaan. Ano ba talagang klaseng batong ito? Mapaganib yun. Ginagawa ng bomba yan eh. At may banta ba ito sa kaligtasan ng mga taga-Balanghiga? Alamin yan sa aming pagbabalik. Naglalaga nga ba to? Natutunaw. Malaking palaisipan para sa mga taga-Balanghiga sa Eastern Samar ang nadiskubring mga lumiliyab na bato sa kanilang mismong dalampasigan. Naglalaga. Basta sirakan na laga. Ibabagid nga ni naibabagid na laga hiya. Isa sa mga naunang nakakita nito, si Michael at si Teddy. Nagdala po kami doon sa ibabaw. Sinubukan namin, nilagay namin sa simento. Matirik po ang araw. Paglagay namin sa simento, kita namin umuusok tapos nagliyab siya, nag-apoy. Nitong Huwebes, ipinakita muli ni Michael sa amin ang mga batong nakuha niya. Aapoy pa kaya itong muli? Inilapag ni Michael ang bato sa simento. Ilang minuto nang nakalipas, pero kaya hindi po siya kaagad nagliyab sa ngayon kasi wala po nung nakuha nila po sa tabing dagat. May gitsang linggo na po nilang i-stock. Sa tingin niyo bakit matagal po siyang lumiyab po? Kulang sa init, ma'am. Wala kasing araw, ma'am. Kulang sa init. Tabayanan lang natin ng konting panahon. Basta pong magliliyab yan. sinubukan nila itong sundot-sundutin ng stick hanggang ang bato unti-unti nang umusok. Matapos ang halos kalahating oras, tuluyan na nga itong nagliyab. Pupula muna siya bago ubuhay. Ayon sa pagsusuri ng isang geologist, ang batong nakita sa dalampasigan ng Balanghiga, Naglalaga nga bato. posibleng klase raw ng white phosphorus. Anyo ng phosphorus may kanya-kanyang katangian. Dahil yun ay lumiliyab kaagad, malamang ito ay white phosphorus. Number one source ng phosphorus sa mundo ngayon ay yung mineral na apatite na namimina yan sa batong matitigas. Now, sa dagat, lalo na sa Samar, maganda ang marine life. Yung phosphorus content ng mga buto ng isda, corals, ng hayop doon, nare-release yung phosphorus, nadadala sila sa dalampasigan. Sa tubig, makikita mo siya dahil malamig. Pag inahon nila sa tubig at nilagay nila sa isang mainit na lugar, magsisimula na siyang umusok. Hanggang sa yung reaction ng oxygen doon sa phosphorus, tataas na yung temperatura, liliyab na siya. Mapaganib yun. Ginagawa ng bomba yan eh. Pero ang mas nakakatakot doon, kapag ka yung usok na langhap nila, baka magkaroon ka ng bukol, kung anumang reaction sa ating dugo. Pabayaan na lang nila yon sa dagat. Ang gagawin namin ng mga barangay official, pababantayan namin ang area na yan para ang mga tao hindi magpupunta doon, kumuha ng mga bato na yan para hindi makasira sa kalusugan ng mulupyo dito sa barangay. Nakamamanghang elemento ng kalikasan, pero kapag napunta sa maling kamay, sadya itong napaka-delikado. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.